Ngunit patuloy mo siyang inaapuha at tinatanggap. Manalig ka't magtiwala, kailan may di kanya iwanan at pababayaan. Sa oras ng kagipitan, siya'y handang mag-alay. Yaon ang Ama, gayon ang Ama. Hindi siya katulad ng tao, mapagtanim ng hinanakit, mapagdamdam ang kalooban, mapanumbat ang kaisipan, mapagsalita ng di tama, yaong mga bibig na taglay. Ang wika ng Ama, ang nanunumbalik sa akin ay aking kikilalanin, at ang kumikilala sa akin ay aking kukupkupin. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Kaya naman ang wika ng isang amang mabuti sa kanyang anak na kapiling. Hindi ko na kailangang gawin niya ang sayo. Alalaong bagay ang pag-alo niya'y gayon. Upang sa gayo'y maramdaman niya, anumang bagay na narito'y sa iyo na. Ngunit ang kapatid mo'y nawalay ng maluwat. Kaya't ang aking ibibigay yaong dapat kong ibigay, sapagkat siya'y aking aaluin sa kanyang kalumbayan. At siyaon ang Ama. Ang bawat nalumbay niyang anak ay inaalo niya upang mapagalak at maaliw niya. Ang bawat nasiyahan, nararamdaman kanyang wagas na pagmamahal. Mapagmahal ba kayo? Sumasa inyo ba ang pagmamahal ng Ama? Kung magkagayon, matututunan niyong aliwin at aluin ang kapwa niyo. Sapagkat yaon ang layon at nasa niya, hindi ang kayo'y matigmak ng luhang mata at matigib ng pait ang bibig, kundi matigmak ng tamis ng pag-ibig upang patuloy niyong hanapin at apuhapin yaong Amang mapagmahal. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Iba't ibang uri ng ugali ng tao, may mapag-imbot at mapagmalabis, may mapagyabang at mapagpakumbaba, mayroong tumatanggap ng matwid at katwiran, subalit mayroong mahirap umunawa ang kaisipan. Ano ka man at sino ka man ang nakaparing naturingan, ang pagsumakitan mo't pagsumikapang gawin, ang Ama mo ay tanggapin. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Katulad ng isang naging makasalanan, nang maalala niya ang kanyang kamalian, walang kahihiyan na naghari sa isipan, kundi pagpapakababat panunumbalik ang naisipan. At sa gayong kanyang kaparaan ang ginawa, nakita naman niya kung paano siya patawarin at nakita kung paano siya tanggapin at muli kupkupin. Mga minamahal, ang kataasan ay hindi nararapat. Ikaw na ang gagkasala, ikaw pa ba ang magpapakataas sa Ama? Marapat mong tanggapin ang iyong kamali at kasalanan at marapat niyang tatanggapin sino ka man, sapagkat hindi niya pagmamasdan ng mga nakaraan, kundi ang iyong gagawing mabutit pawa na pagbabalik loob sa kanyang hinahanap. Mahal na mahal ko kayo, tuwirang kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, di nila mawawaan yaong iyong nasangkamtan nilang lahat sa sanlibutan bilang mga katauhan. Yaong mga sarado ang diwa at di batid ang katotohanan, ni walang maramdaman yaong kanilang kalooban sa wagas at tapat mong pagmamahal, sapagkat naaliwang isip nila sa mga bagay at sa mga layunin nilang mga bagay. Naaliw at nalibang ang kanilang mga pananaw sa makasanlibutang pagnanasa at makalaman. Subalit Ama, patuloy kang mapagparaya at mapagpakumbaba. Yaon nga ang sayo ay damdaming tala, sapagkat kung paano'y napagniningas na pagniningning mo ang mga tala, gayon ka kung magmahal, gayon ka kung mag-alab, gayon kang mainit sa kanilang lahat. Kaya't napakabuti mo naway masumpungan ka at makilalang lubos ng mga nawalay sa iyo. Mga isip at damdamin ay mga talusira, ang mga kasamaan ay siyang ginagawa. Mga pagnanasang hindi marapat, yaon ang kanilang mga tinutupad,
sapagkat ika'y nagbabadya at sa kanila'y patuloy na nagpapaalala, may hangganan ng lahat, may kawakasan ang buhay. O aking Ama, patuloy mo silang kahabagan at kaawaan at ituwid mo ang kanilang mga pananaw sa iyong katotohanan sila'y mga gising at makamta nila ang malabis mong galak. Sapagkat ikaw ang buhay, sigla at galak, yamang ikaw ang nagpahiram ng kanilang buhay. Pinagkakatiwala ko't sa iyo'y nilalagak, yamang tinuran mo, ikaw ang kahatulan, ako'y taga pamagitan. Sa pamamagitan ng Espiritu mong inialay, matantot mawawanawa nila yung iyong mga aral. Ang may pandinig sa kanila'y makarinig, ang may mata ay magliwanag. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kung minsan, ang bawat kaganapan isang mabuting aral sa buhay mo bilang tao. Tama po ba? Kung marunong kang magnilay, kung marunong kang magbulay, kung marunong kang magtanto, makukuha mo ang mabuting aral sa nagaganap sa iyong buhay. Ikaw ba'y tapat na magmahal kahit kanino wala kang inalintana at pinadama mo ang iyong pagmamahal? Ngunit nagawa ka nilang saktan, ito'y mabuting aral na iyong masusuri. Ganun pala ang naganap sa isang Hesukristo. Kay hirap pala ng dinanas niya, matatanto mo't masasabi sa sarili mo. Kaya dahil tinanggap mo ng isang Hesukristo, lalo mo siyang mamahalin nang makita mong gayon ang hirap niya. Ngunit kung wala kang natatanto at wala kang nasusuri sapagkat ugali mong tawang nananaig, kailan may di mo makikilalang tinatawagan mong Panginoong kong Hesukristo. Ginawa mo ba ang lahat ng magagawa mo sa kapwa mo? Ngunit binaliwala ito at dusa pa ang sinapit mo? Mapagtatanto mong lalong lumalim ang iyong pananalig at pananampalataya sapagkat lalo mong nakilala ang tumubos sa iyo. Gayon pala ang dinanas ng aking Panginoong tagapagligtas. Ginawa niya ng lahat para sa akin, para sa lahat, ngunit pinasakitan pa rin ang kanyang loob at siya'y sinaktan ang damdamin. Lalo pala kitang dapat kilalanin at sambahin, Panginoong kong Hesukristo, sapagkat kay hirap nga pala ng dinanas mo. Ikaw ba ay nagparaya, ngunit di nakita ng iyong kapwa? Lalo mo palang masasabi sa iyong sinasamba, kay tapat mo pala, Ama. Sapagkat kung di sa dinanas ko, di ko makikita ang katapatan mo, at kung di sa tinanggap kita, di mapagpapatawad ang puso ko. Lahat ng kaganapan sa buhay ng tao ay dapat pagnilayan. Ngunit kung ang sakit lamang ng kalooban ninyo ang dadamhin nyo, di totoo ang puso nyo. Sumain nyo ang kapayapaan, masakit mang tanggapin ito, marapat nyong pagnilayan. Sapagkat kung di nyo matututunan ang katotohanan, sayang ang inyong pananalig at pananampalataya. Sayang din ang inyong pagpapagal. Sayang ang lahat ng inyong ginagawa kung di nyo kakamtan ay kalwal, hatian. Buhay na walang hanggan, yaong ninanasan yung kamtan, kaya't nagpapakasakit kayo at nagpapakahirap. Sapagkat kung hindi yaon ang inyong minimiti, ano? Kung magkagayo na totoo ang mithiin ninyo ng kaligtasan ng nais niyong kamtan, masusuri niyong lahat ang nagaganap sa inyong buhay at doon nyo matatanto, kay hirap nga pala ng dinanas ng tagapagligtas ko. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Magagawa mong tantuin at suriin niyaon sa sarili mo kung tapat ang puso mo. Sa mga ginawa mo, may kalakip na pagbabahal at katapatan sa Ama. Subalit kung kapaimbabawan, hindi mo ito masusuri.
Kung kapaimbabawan, hindi mo ito malilimi. Kung paimbabaw lamang, hindi mo matatanto, sapagkat di totoo ang ginawa mo sa kapwa. Ngunit kapag makatotohanan at katotohanan ang iyong ginawa, lahat na ito'y ipatatanto ng Ama, lahat ng ito'y ipakikita niya, anak, huwag kang malumbay, ako'y sa iyo. Sumainyo ang kapayapaan, at ito ang naganap sa isang nagligtas. Ito ang ginanap ng isang tagapagligtas. Kaya naman ang lakas at tibay ay nasa katauhan bilang nagkatawang tao, at siya din ang kakamtan ng magpapakatotoo at nakikipagtotoo. Sapagkat siya ng patotoo, Espiritu Santo ay kapiling ng bawat isang totoo. Tao, mahal ko kayo. Ang masakit sa kapwa nyo, masakit din marapat sa inyo. Subalit ito'y nagiging masakit at masaklap, kundi tapat ang puso nyo. Sumainyo ang paghaharit maging dapat at dapat kayo, sapagkat ang dapat at katapatan, marapat tantuin ng sinuman. Yaon ang patotoo, ang tinatawagan mo ay nakilala at kinikilala mo, at ang sinasamba mo'y tapat ka sa Kanya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, sapagkat sa hirap at dusa mong dinaranas, doon mo nararamdaman ang pag-ibig mo ay naririnig ng Ama mo. Doon mo nalalasap ang pagmamahal niya sa iyo. Doon mo nakikilalang tapat siya sa buhay mo, at doon mo mapapatotohanang siya pala'y kapiling mo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, kaya't ang mga nasiphayo at Ama ang tinanggap, kalwalhatian at kasadsaran, tatanggapin nilang lubos. Netkarameneyahanam, netkarameneyahanam, netkarameneyahanam. Sa tao lamang ang pagkapahiya, ngunit sa Ama ay kaligtasan at buhay. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. At ang totoo sa Ama, salita niya ay ninanamnam, at ang totoong aral niya ay nawawawaan. Yaon ang pawang katotohanan ng Espiritu Santo, yaong taglay ng taong sumasa katauhan niya'y Kristo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. At siyaon ang maliwanag na pinasilay sa inyong istoryang narinig, ang Ama'y kababaan ng loob at katapatan, ang Ama'y pagtanggap at pagmamahal, ang Ama'y pagkupkop at kalayaan, ang Ama ay buhay ninuman. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kanina po, hindi ko pa alam kung ano imimensahe. Subalit, pagtungo ko roon ay nagbilad muna pala ako, pagkatas nagtungo ako doon. Sabi ni Arlene, Apo, nabuksan na po ba ninyo yung isang profile nyo? Hindi pa ako. May nag-message po sa inyo kasi naghihintay po siya ng sagot. Sige nga kako, basahin ko. At bigla pong dumatal. Sa ibang bansa po yaon. Ang tanong niya ay, Apo Kunching, ano po kaya ang aking gagawin para mapagtibay ko ang pagsasama naming mag-asawa? Sapagkat, etc., etc., etc. At bigla pong dumatal at tinugon ay ganito, ganito, ganito. Doon po ay sinambit ng Espiritu.
Kung totoo ang pagmamahal ng tao, mimitiin niyang makitang minamahal at mimitiin niyang maramdaman, makadaop, makaniig at makaharap man lamang. Ngunit kapag ang tao'y nagsasabing mahal kita, ngunit di man lang niya naalala ang minamahal niya at hindi niya man lang nakumusta, hindi totoo yan, pagpapaimbabaw. Sa Diyos kayo magtanong kung mali yaon. Ngunit, ang sabi niya, ipaglaban ko ito, magalit at matuwa ang sino mang tao. Sapagkat totoong-totoo kung nararamdaman mo ang Diyos sa puso mo, ang bawat pinagtiyap at pinag-isa niya dahil sa kanyang pagmamahal, kailan may di mamamatay at mapapatay ng anuman. Sapagkat ang lahat ng pinagdaraanan niya o nang nagpapatibay at nagpapatatag ng mabuting samahan at pagmamahalan. Kaya't magkaibigan, mag-asawa, mag-anak, kapatid, at sino man, lalo tigit ang binuhay ng Espiritu sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal. Sa bawat isang pinagtiyap-tiyap niya, doon napapatotohanang ang Espiritu nila ay iisa. Buhay ba ang Ama? Saan man dako, Konstansya, huwag mong ikahiya't ikatakot ito. Sapagkat ang totoo ay kilala ko at ang hindi kilala ko. Kaya't wala kang pananagutan sa kanila sa ituturan mo, kundi ang pananagutan nila ay sa akin. Sapagkat ang totoong may pagmamahal, kailan may di nasasaktan at sasaktan. Sapagkat ang pagmamahal ko, anak, kung nakasakit ang damdamin sa akin ng tao at gumanti ako, marami na at wala nang mabubuhay na tao. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung minsan nakakalungkot, sasabihin ng tao, mahal kita. Pero totoo naman, wala naman siyang pagmamahal. Sino niloko mo't dinaya mo? Ngunit nang binuhay ng Diyos yung pagmamahal sa puso ng bawat isa, hindi mo kayang linlangin at hindi mo kayang harapin yung kapwa mo na kapaimbabawan. Kaya kapag kaharap mo, ang damdamin mo sa Kanya at damdamin mo pag wala siya kaharap at hindi mo, parehas lamang. Oo, masasabi ng tao, ang pagmamahal sa asawa ay iba, ang pagmamahal sa anak ay iba, ang pagmamahal sa ina ay iba, ang pagmamahal sa kapatid ay iba. Ngunit kapag ang Espiritu Santo ay bimuhay na ng pagmamahal sa iyo, kahit di mo kaano-ano, matututunan mong mamahalin. At doon mo pa lamang maunawaan ang salitang banal na ito. Yaong, kung iibigin mo ako, matututunan mong iibigin ang kapwa mo. Kaya't siya unang patutoong iniibig ang Ama. Ngayon, kung salita lamang puro pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig sa Ama, papaimbabaw naman sa kapwa-tao, sinong niloloko? Kahabag-habag ang mga gayong tao. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat kailanman ay hindi mo kayang isakripisyo ang sarili mo sa kapwa mo kung wala kang nararamdamang pagmamahal. At kailanman ay hindi mo maihahandog ang sarili mo kung walang bukal. Ngunit, tanggapin at hindi, paniwala at hindi, gantihan ka't hindi. Dahil bukal, walang sakit sa kalooban. Alam kong may magagawa ang Ama. Sapagkat ang Ama ang gumaganti sa lahat ng mabuti, kaya't siyang asahan ng mabuti ginagawang tao ang gumagawa. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo
may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari kap sa talagad sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat binika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Bakit ang pagmamahal ang nais ng Amang mabuhay sa bawat isa? Sapagkat ang pagmamahal ay nagpapasigla. Ang pagmamahal ay nagpapalakas. Ang pagmamahal ay nakapagbibigay kapayapaan. Kapag ang nagmamahalan ay kapwa sila nagmamahalang tapat at totoo, sumasaya ang buhay nila. Lumiligaya sila. Payapa ang isip nila. Panatag ang kalooban. Subalit kapag ang pagmamahal ay pagpapaimbabaw, sakit ang dulot, sakit at dusa. Kaya nga't ang wika ng Ama, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Sapagkat ang tao ay iniba sa hayop, at kung ang tao ay mag-aasal hayop, panong natawag na tao? Kaya't ang nais ng Ama, magpakatotoo ang bawat anak niya. Maging totoo ang bawat anak niya. Sa isip, sa salita at sa gaway magpakatapat. Tao, wala mang makatotohanan sa mundo maliban ang Ama at Kristo. Ngunit kaya ay binaba ang Espiritu Santo upang ang mga mahuwad at mapagpaimbabaw na nilalang ay maging marapat na maging totoo. Ngunit dinadaya niyo ang sarili niyo. Kung kayo'y hiling ng hiling, dulog ng dulog, salita ng matuwid, ngunit puso niyo'y paimbabaw ang laman. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kailan may di mapapatag at matatahimik ang kalooban ng taong ang laman ay di totoo't matapat. Sapagkat daratal ang takda, susuritin ng budhi ang sariling budhi. Sapagkat ang Ama ang siyang budhi mo at ang Ama siyang buhay mo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga tinuran niyang maliwanag. Ako ang kalasag nyo, ako ang lakas nyo. Ako ang sandigan nyo, ako ang buhay nyo. Ako ang liwanag nyo, ako ang kalusugan nyo, sapagkat ako ang lahat sa buhay nyo. Ngunit, kung para sa iyo'y ama ka ng ama, ngunit ang puso mo'y bato pala, paanong nasabi mong nasa ama ka, tao na anak, na mahal niya. Tao, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay magliwanag, ang masakit sa inyo, sa tuwin ay alalahanin nyo, sapagkat nagnanasamang magpakatotoo at maging matwid ang kapwa nyo. Ngunit kung patuloy nyong dadaya at lolokohin sinong niloloko nyo, hindi sila, hindi sino, kundi mismo sarili nyo. Sapagkat ang wika ng Ama,
Tarok ko kalooban nyo, batid ko laman ang isip nyo, ang tapat at totoo'y suring-suri ko. Kaya't saan man dako at anong dako kayo magtungo, ako ang mata nyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't ang wika ng Ama, kung ang katapatan at pagiging totoo nyo'y nasa puso nyo, ni hindi mababatikan ng putik ang isip nyo, sapagkat hinuhugas at nililinis ang totoo upang taglayin nyo yaong mabuting aral ko. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang may galak at ligaya ang damdamin, hindi naninimdim, sapagkat ang puso niya'y inaaliw, yaong amang nakaroon sa puso niya at kaisipan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala umbaga, sumainyo ang kapayapaan. Aking Ama at Ama nila, nabigkas mo't nawika na, yaong layon sa kanila. Tarok at lirip mo, yaong isip at kalooban. Tanging ikaw lamang sa kanila'y nakaarok ng marapat at dapat na sa kanila'y matanggap. Sapagkat noon, ngayon at kailanman, ikaw ang siyang buhay at kaligtasan, kaya't ang layon at nasa mo lamang, mapuhap mo ang sayo'y masasalang tuwiran. Sapagkat lubos-lubos ang iyong pag-ibig kanino man, kaya't ang layon mo'y huwag mapahamak. Sapagkat ang nasa mo ay kaligtasan, at ang dulot mo'y buhay na walang hanggan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Masaya po ba kayo? Maligaya po ba kayo? Nako, may maligaya bang magkasalubong ang kilay? Pag natural mo na yan, okay lang. Pero hindi eh. Kitang-kita mo yung bigat na dinadala, no? Alam niyo po, kaya nga sinabi niya, ako ang pamatok niyo eh. Para hindi niyo maramdaman ang dinadala niyo, di po ba? O, paano nasa iyo ang Diyos kung nararamdaman mo yung bigat na yan? Dinadaya ang sarili nyo, di po ba? O, ikaw. Halika anak dito. Iyan, nasa likod mo. Ikaw, halika dito. Ano ang dating sakit mo? Pagkatapos, purihin mo ang Ama. Bakit ko tinawag siya? Magkaiba kayo ng sakit. Diba? Subalit, ang Diyos ng pag-ibig at ang Diyos ng buhay, iba't iba man, kaya niyang sulungan na, lumabas ka na, at pumasok pala. Buhay ba ang Diyos? At sa dakong ito, wala pang nagpagaling na Apo Kunching. Kaya't huwag kayong umasa kay Apo Kunching. Tandaan ninyo mga mahal ko, wala akong napagaling. Hindi pa ako nagpagaling. Wala akong pagagalingin. Sino ang nagpapagaling? At kung hindi sa nagpapagaling na yan, ay hindi ko rin ito gagawin. Lalong hindi ko ito tutupdin at lalong hindi ko gugustuhin. Sapagkat mula nang tinanggap ko ito at naganap sa buhay ko ito, marami na akong pinagdaanan na hindi ko malasap-lasap at malunok. Ngunit, nakatindig pa rin ako dahil sa aking tinanggap. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At kaya ako nabubuhay sa buong magdamag ay patag, sa buong maghapon ay nakatutupad dahil sa tinanggap ko. Kaya ang nais ko naman ay mapakilala ko rin siya sa inyo. Sapagkat kung lahat tayo'y magkakaisa ng damdamin at pag-iisip ay pantay,
ang naramdaman ko at naramdaman ng sino mang nauna pa sa akin at mga kasama kong nararamdaman din ang sa akin, gayon din ang sa inyo'y mararamdaman. Buhay ba ang Ama? At napakahirap ng makilala ko at matanto ko kapag niloko ko pala kapwa ko, ako ang niloloko ko yung sarili ko. Kaya takot akong manloko ng kapwa-tao. Ngunit, sa kabila ng mga kaganapan, maraming naganap at maraming nagaganap, ngunit nandyan ang Diyos. Nakatunghay, nakamasid, nakikinig at nagmamalasakit. Kaya't kung tapat kayo sa Kanya at totoo kayo sa Kanya, itatawid kayong lahat. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At kung hindi sa gayong kaganapan, ba? At tsinelas ka pa, no? Sa bagay, ako rin, di kita pwedeng sintahin. Ba't kayo ka nakasandals? Yan ang patotoo. Walang hindi mapapansin ng Espiritu. Sabi niya, walang nakapansin. Pero ang Espiritu napansin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Okay lang. Nandyan na yan eh. Sabi ng tao. Oo, baka mawala eh. Tsaka mahal yata yan eh. Sabi lang tao yun. Pero alam nyo, kapag ang patakaran na sinunod ninyo, ay mapapabuti kayo eh. Alam nyo, kaya nangyari yan para sabihin ito. May panuntunan at panukala ang Ama. Ngunit ayaw sundin ng mga tao. Kaya naman nalilis siya sa katotohanan. Ngunit ang mga gumugusto at sumusunod na itutuwid ng buhay nila. Buhay ba ang Ama? Kung pinapalagay mo naman na ikaw ay tama at ang kapwa mo ay mali, mayabang ka ring tao. Kaya huwag kang magpalagay na sila'y mali at sila ay tama. Kundi sabihin mo rin, baka ako rin mali. Para lagi kang may maitama. Buhay ba ang Diyos? Pagkagaling mo man, pagkagaling-galing mo man at pagkamagaling ka man, hindi mo pa rin maaaring sabihin ikaw ay matwid. Ikaw ay banal, ikaw ay totoo, ikaw ay tapat. Kundi bawat araw humingi ka ng tawad. Bawat araw magsisi ka sa iyong kasalanan sapagkat hindi mo alam kung may pumasok na hindi maganda sa isip mo, kasalanan na yan. Ngayon, hindi ka naman patay para hindi makapasok ang isip na hindi maganda. Ngunit may pangontra diyan kung kilala mo ang Ama, titimpiin mo ang mga hindi dapat at iwawaksi mo ang di dapat. Hindi mo tatanggapin at papapasukin sapagkat marunong ka ng maglimi at magtanto. Buhay ba ang Ama? Ngayon, kung hindi ka pa nga totoo, hindi mo yan malilimi at di mo matatanto sapagkat nangangatwiran ka, sasabihin mo, ba, ako pa ba ang mali? Ngunit, kapag pinalagay mong tao ka lamang na nagkakamali, hindi ka magmamatwid, kundi sasabihin mo, patawad po kung ako ang mali. Mas mainam na ang Ama ang magsabi sa iyong tama ka anak, kaysa ikaw ang magsabi sa sarili mong tama ako. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kaya kung minsan ang tao hindi maitama sa pangmamatwid niyang siya ay tama. Kaya kung minsan ang tao hindi mapasunod sa magmamatwid niyang wala siyang kasalanan. Sa pagkakaloob ng sarili niyang katwiran. Ngunit kapag natanto mo at natuntun mo ang kalooban ng Ama, ikaw mismo susuriin mo, saan ako nagkamali? Saan ako nagkulang? Saan ako nagmalabis? O aking Ama, patawarin mo po ako. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat yaon ang gusto niya sa tuwina sa mga anak niya, ang ikaw na anak niya ay matutong magpakababa at huwag magmataas. Ang matutong umunawa at huwag magbaliwala, sapagkat siya ang katotohanan at buhay, kaya't habang hinahanap mo ang matwid, masusumpungan mo ay ang landas na tama. Ngunit kapag hinanap mo ang sarili mong galak at sarili mong kaulayaw, lagi kang maliligaw.
Buhay bang Ama, mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Ang nagnanasang matumpak at matama ang buhay, ang ninanamnam ay salitang banal, hindi ang salita ng kapwa na nagtatanim at tinatanim ang masama. Buhay bang Ama, mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. At yaon ang pawang katotohanan, kapag nanahan ka sa Espiritong Banal, kaulayaw mo sa bawat segundo ng buhay. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Oh, ganda namang pagmasdan. Partner, terno sila. Yan, magmahalan kayo anak, ano? Jerry, mahalin mo si Jessica. Ay, kinasal eka sila. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, sabi nga, sa mag-asawa kung isa lang ang tapat na nagmamahal, hindi sila magkakasundo. Hindi sila magiging matatag ang pagsasama. Kailangan pare silang tapat ang pagmamahalan. Buhay ba ang Ama? Bakit? Bakit? Sapagkat sigurado lagi silang maglalaban. Magtatalo, mag-aaway. Tama ba ga? Natawa sila. Ngunit, tandaan naman ninyo, ang nagmamahal, ang mag-asawa, nagpapalalim at nagpapatibay ang kanilang tampuhan. Yaw nang nagpapatamis ng kanilang pagmamahalan. Dahil doon nila nasusukat, kailangan ko pala ang asawa ko. Hahanapin niya pag nagtampo. Mahal ko pala ang asawa ko. Di ako makatulog kung wala siya. Pero kapag hindi, bahala ang sa buhay mo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Gayon din ang minamahal na kapatid, ang minamahal na anak, ang minamahal na kaibigan, ang minamahal sa Espiritu. Aba, namimiss ko na si Juan at si Pedro. Aba, hinahanap, inaapuhap ko ng aking mga mata si Maria dahil sila'y mahal ko pala. Ngunit kapag hindi, wala kang pakialam sa bawat araw sapagkat akala mo sa iyo na lamang ang maganda at buhay na masaya. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Kung ito ay mali, tanong nyo sa inyong Diyos. Mali siguro turo niya. Ngunit kung tama para sa palagay nyo, tandaan ninyo, buksan ninyo sa banal na aklat ito. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't nang maalala ng isang anak ang ama na mapagmahal, nagunita niya lahat ang mabuting ginagawa niya sa kanya bilang siya'y anak. At nang magbalik loob itong anak sa ama, wala namang kagatol-gatol sa isipan na naging alingas-ngas kundi pagtanggap at pananabik na makita ang pagbalik ng kanyang anak. Yaon ang totoong nagmamahalan. Yan ang tapat na nagmamahalan na binuhay ng ama sa damdamin ng bawat isa. Ngunit kung kapaimbabawan, walang damdaming ganyang madarama. O tao, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kung di ka tapat at totoo sa kapwa mo, huwag kang magbithing magpakatotoo kapwa-tao. Ngunit kung tapat ka totoo sa kapwa mo, may sumira man sa iyo, may umalis man sa puso mo, ibabalik at ibabalik pa rin ang damdamin mong mapagmahal sapagkat ang Ama ang suma sa iyo. At yan ang pawang katotohanan tulad ng isang prodigal son, dahil ang pagmamahal niya'y nadama, hinanap ang pagmamahal na yaon. At nang dahil ang mapagmahal niyang Ama ay tunay at tapat, hindi niya alintana ang mga ginawa niya. Gayon ang layon at nasa ng Ama, mag-ibigan kayo. Sumainyong kapayapaan,
pagharian kayo, sapagkat ang Ama ay puspos ng galak, lahat ng mga anak niya na sa kanya'y tigibang pananalig at pananampalataya, may lumbay man, siya ang kagalakan. May pighati man, sa kanya ang kaaliwan. Ang dilim ay nahahawi, liwanag ay kakamtan, ang hina't kahinaan, sa kanya ang kalakasan. Pagpalain kayo, mga mahal na mahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama, na Ama nila, ang wika mo'y tapat at totoo. Sa ibabaw ng mundo, walang pasubali, nilalaganap mo't inaalay. Ikaw aking Ama, ang nasa kong tuwirang kamtin, at sa tao ay maging lubos, tapat at matuwid. Yaon ang layon mo, na sa kanila'y kamtan. Walang pasubaling sa'yo'y nagmumula, yaong matapat at marapat na isipan. Gayon din naman ang damdaming walang lumba, ikaw ang nagtatalat, nagbibigay. Tanging sa'yo lamang ang ligaya ng buhay. Liwanag ay walang kamatayan. Kapag ika'y nasumpungan ng sinuman, walang hindi mawawawaan. Pagkat tanging ikaw lamang aking Amang mahal, yaong sa kanilang buhay na marapat na matuntun at mawalay, yaong hindi dapat na manahan. Tanging sa'yo lamang yaong buhay, tanging sa'yo lamang yaong lakas, tanging sa'yo lamang yaong alay, na buhay na marapat, na sa'yo rin ay manahan. Yamang ikaw, Ama, ang lahat-lahat, yamang ikaw ang sa buhay ay dapat makamtanawa nilang lahat, masuri nilang ganap, yaong ibig mo't nasa at kung paano ito'y sa kanila'y madarama. Ikaw, Ama, ang tuwirang nasang kamtan, at kung ikaw ang ninanasa na madama, walang hindi ka ipapadama sa kanila. At tuwirang hindi mo pagkakait man lang, yaong pagmamahal mo na tapat kanino man, habang sila ay may buhay. Bakit ko nga ba iniiba-iba itong tono? Nililikwad, niklagkwat ko kung paano ko awitin ito, upang aking patutuhanan sa inyo, mga minamahal. Saan man dako kayo magsitungo, ano man ang inyong ginagawa, palikwad-likwad kayo sa lahat ng daan. Akin pa rin matutunton, akin pa rin makikita, akin pa rin masusundan, akin pa rin kayong alay ng Ama sa pamamagitan ng Espiritong di nyo nakikita. Nagmamasid, nakikinig, naghahanap, umapuha, na kung nararamdaman nyo at sa inyo'y madarama, kayong lahat o tao
makikinabang na totoo. Yaon ang layon at nasa ko maganap sa inyo. Madama ninyo ang pagmamahal at wag ang anuman. Sapagkat ang nasa ko at layon sa inyo, yao'y mapadama na tuwirang aking alay. Pagmamahal na matapat kanino man, at ang layon ko at nasa sa inyong lahat. Magliwanag, mabuksan at makaunawa kung paano ang layon at nasa ng Ama sa inyo. Matutunan niyong ganap yaong kanyang layon at nasa sa inyo, bilang kayo'y minamahal at mahal na mahal. Ni kailanman ay ayaw niyang kayo'y masakit at masaktan. Subalit kailan paman at kailanman hindi siya mawawalay. Kaya't sa inyong hirap at sakit na pinagdaraanan, matigib kayo ng galak at pagmamahal. Sa inyo rin makikita at makikilala kung paano siya kumilos at gumalaw sa inyong buhay. Alala, umbaga, yaman kayo'y mga mahal at tunay na minamahal. Magnilay at magbulay, magtanto kayo at tuwiran. Maabot nyo at makikilala ang layon at nasa niya. Madarama at mapapadama niya kung ano at sino kayo. Pagkat kayo'y anak niya, hindi mawawalay. Habang kayo'y nabubuhay, kayo'y nasa niyang kukupin. At di sa kanya mawalay kailanman. O taong aking mga minamahal, magbulay, magnilay, magtanto na tuwiran. Magnasa kayo'y manahan at pananahanan din naman kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Sino nga ba ang gustong pinagtatawanan? Sino nga ba ang gustong hinahatulan? Sino nga ba ang gustong libakin ng kapwa nila lang? Ngunit, kung ito'y nagaganap sa buhay mo dahil sa pagtalim at pagsunod mo sa Ama, magalak ka, anak niya. Pagpalain kayo. Halina kayo, mga mahal ko.